Ito yung 5 bagay na hindi ginagawa ng mga entrepreneurs. Kaya hindi nag-i-scale yung business nila kahit anong gawin nila. Unang-una, hindi sila nagbabasa ng book. Kaya kami kasabihan, every leader is a great reader. Dahil kapag ka nagbabasa tayo ng libro, katulad nito, yung author ang nakikipag-usap sa atin at binibigyan tayo ng knowledge, lahat ng kaalaman na meron siya. Mahalaga na kapag ka tayo nagbabasa, ina-absorb natin mabuti, hindi lamang kapag binabasa natin ng malakas. Ina-absorb natin siya kapag sinusulatan natin. Akala kasi ng karamihan, hindi dapat sulatan yung libro, hindi dapat dumihan, nangihinayang. Pero hindi mo matututunan yung libro na binasa mo kapag wala kang gagawin. Papasok lang sa mata mo, papasok sa isip mo, lalabas din yan sa kabila. Kaya yan, dumihin mo yung libro mo, isulat mo kung ano yung pinaka natutunan mo dun sa chapter na binasa mo. And then, maganda may notebook ka rin. Na pagka sinulatan mo, lahat ng thoughts na meron ka at yung takeaway mo, pati yung criticism mo dun sa libro, maisusulat mo rin. Kasi kapag ka tayo yung nagsusulat, tayo ngayon yung nag-i-input. Tayo ang nagpo-produce. Kapag ka tayo yung nagbabasa, tayo naman yung nagko-consume. Kaya mahalaga, you produce instead na you consume. Number 2, ano pa yung hindi ginagawa ng karamihan? 99% ng entrepreneurs, especially dito sa Philippines, hindi ginagawa to. Nagsusulat ng article, nagsusulat ng journal, nagsusulat sa social media, nagsusulat ng script, nagsusulat ng emails. Nagsusulat. Hindi ginagawa yan ng karamihan dito sa Pilipinas. Mapapansin natin sa US, Lewis Howes, Daniel Priestley, Stephen Bartlett, Tom Bilyeu, even Tony Robbins, may mga libro sila. At nagsusulat sila lagi ng mga articles nila. Kaya naalala ko yung sinabi ni Daniel Priestley, para maging key person of influence daw tayo, dapat pala, hindi lang tayo magaling magsalita, hindi lang tayo magaling magbenta. Dapat din, mahusay tayong magsulat at meron tayong value na bibigay dun sa sinusulat natin. Dahil ang purpose ng pagsusulat natin, lahat ng karunungan natin, ibinibigay natin doon para maunawaan at matuto yung mga magbabasa. You become the producer instead the consumer. Ngayon na tanong, paano po yan? May social media ako. Mahilig akong mag-scroll. Sa TikTok, sa Instagram, Facebook. Kaya nadidistract ako, hindi ako nakakapag-focus. Ang solusyon, hindi mo i-uninstall yung social media. Ang pinaka-solusyon dyan, ayusin mo yung algorithm na para kada scroll mo at kada nood mo sa YouTube, lahat ng nakikita mo doon sa social media, may natututunan ka. The question is kung paano natin mababago yung algorithm. Napakasimple lang. Hanap ka ng mga videos na excited ka at gusto mo talaga na may natututunan ka, yun ang i-like mo. Yung mga video na pasayo-sayo sa TikTok, walang kabuluhan, walang sense, distraction, not interested mo, i-remove mo o i-report mo. Ang mga interested ka lang, ang i-like mo lang, ang i-commentan mo lang ng mga video, yung mga video na may sense at makakatulong lalo na sa business mo. Example, marketing. Paano ka matuto sa organic, sa paid ads, si Alex Hormozi, Russell Brunson, Ty Lopez, Iman Gaji, marami. Kung sa sales naman, nandiyan dyan si Jeremy Haynes. Nandiyan dyan si Jeremy Haynes, ba yun? Nakalimutan ko yun yung sales na yun. Meron pa yung malaking katawan di ba? O sino pa? Sa funnel building naman, di ba? Russell Brunson. Mahalaga, okay yan. Okay din yung mga content niya. Daniel Priestley, pagdating din sa sales saka sa entrepreneurship kompleto, marami kang matututunan. Kasi ang business, compose siya, hindi lang naman ng marketing, hindi lang naman ng sales. Kasama dyan yung operations at fulfillment. Tama na magaling ka sa marketing, magaling ka sa sales. Kaso ang nagiging problema, kalimitan, is yung satisfaction ng mga customers at ng clients. Yan din yung naging bottleneck sa business ko. Kasi ang pinaka-goal naman natin sa business natin, hindi lang naman matuwa or makabenta. Hindi naman matuwa lang yung bumili sa atin Ang pinaka-goal natin is yung mga bumili sa atin dahil sa sobrang tuwa nila. Sila na mismo yung nagbebenta para sa atin. Para nagle-lessen ngayon yung cost per lead natin, yung marketing expenses natin. Dahil word of mouth na, which is yan yung best marketing. Ano pa yung dapat nating matutunan? Dapat i-habitualize natin yung pagbabasa ng libro, pagsusulat, at pagka-consume sa social media, make sure na may natututunan ka at hindi maging distraction at procrastination sa'yo dahil na-focus, yan ang pinakamahalaga.
sa lahat ng aspeto ng buhay. Laser focus ka. Undivided attention ka. Kaya may book nga si Cal Newport, yung Deep Work. Hindi ka dapat na nadidistract. Kaya yung environment, yan yung isang malaking factor. Social environment, kung sino mga kasama mo sa paligid mo, na lagi mong kasama. You are the average of at least 5 people you surround yourself with. Yung physical environment mo, yung physical space mo. Madumi yata yung room mo. Magulo yata yung bahay mo. Magulo yata. Even your digital space. Yung laptop mo, yung cellphone mo, yung social media mo, puro mga walang kwenta. Ayusin mo yung environment mo. Because law of vibrator, the vibration, is greater than law of attraction. Kaya na sabihin mo na, I'm a millionaire. Diba? Pero yung mga kasama mo, broke, mga walang kwenta, mga tamad. Sa ayaw sa gusto mo, magiging ganun ka din. Ano pang ginagawa? Hindi lang sapat yan. Tama, may mindset ka, may growth mindset ka, may abundance mindset ka. Tama yung pag-iisip mo, optimistic ka, at talagang naaayon sa goals mo yung ginagawa mo. Pero ang tanong, nagwo-workout ka ba? Nagfa-fasting ka ba? Kumakain ka ba sa tamang oras? May discipline ka ba sa katawan mo? Aanhin mo yung mindset, aanhin mo yung pera, aanhin mo yung magandang relationship kung ikaw, patay ka na. Isipin natin mabuti. Kaya ang tawag dyan, congruency. Hindi pwedeng isa lang yung pagbutihin mo. Kompletos rekados yan. Mindset, meron kang heart set, baka naman salbahe ka. Soul set, baka naman wala kang pananampalataya, baka naman atayo ka. And health set, baka naman lakas-lakas mo kumain, napakataba mo na, hindi ka nag-exercise, tamad ka pa. Makalaking factor yan kasi when our body moves, our brain grooves. So kung kulang yung sustansya sa atin at lagi tayong busog, kulang din yung energy natin. Wala tayong energy, wala tayong enthusiasm. So balance dapat lahat yan. Mindset, heart set, health set, soul set. Yun yung natutunan ko na Imperial Empires kay Robin Sharma, yung tinuro niya. Doon din sa interview tsaka doon sa libro niya. Ayun na naman, yung mga masashare ko. Kung ikaw may takeaways ka, i-type mo dito sa comment, mag-comment ka. Pag-usapan natin. At magbuka ng one-on-one call, libre lang. Ako mismo, mag-usap tayo.